Ulitin natin. Ayan. So, kung may nagko-coffee po, ay wag lamang hayaan na matapunan kayo ng coffee ang inyong mga lap, no? But we have to start on time kasi po ay meron po tayong mga kailangan pang gawin and meron pa pong mga series of meetings. So, good morning! Okay, so being a public school teacher, may i-share lang po ako sa inyo. Baka po kasi may kapitbahay kayo na nag-aaral sa public. Ang magiging pagbati na po nila ay magandang buhay. Yon, meron po. At sasagot naman po kayo ng mabuting tao. O gawin po natin, ha? Okay, sige. Magandang buhay. Mabuting tao. Nakalagay po yung kamay ninyo na right dito sa dibdib. Yan po ay naka-implement sa buong Region 3 sa public school. Ewan ko lang po kung i-adapt ng public school. Okay, ay, ng private school, I'm sorry. Okay, so, this is the L-E-A-D. L-E-A-D-E. 1, 2, 3, 4. Pang-5 sa session po natin ng leaders. Tama po, Brother Arnold? Kasi pang-4 yung na-teach mo sa amin eh. L-E-A-D. So this is the 5th session and the 5th topic. Mahigpit po ako paghihiwalayin ko po yung nagdadaldalan. O kaya po, mapupunta sa graded recitation. Sige po, before we start with our lesson, or with our topic, let's pray. Father in heaven, we continue to pray with thanksgiving, Panginoon. Salamat sa opportunity na minsan pa pinagkatipon mo kami. Lord, there is no accident in your plan. Lord, alam po namin na ang aming pag-aaralan ay makatutulong sa amin bilang mga leaders, bilang mga workers ng church na ito. Lord, continue to open our hearts, continue to strengthen our faith, continue to give us the interest, the willingness to learn, Panginoon. Ano man po ang aming edad, ano man po ang aming posisyon dito sa church, hindi po mahalaga kung ano man po ang aming ginagampanan. Ang mahalaga, Panginoon Diyos, ay makita mo yun pong puso na kami po ay nagpapaturo sa iyo. Thank you, Lord, for this opportunity to learn more. Bilang mga leader ay magamit namin makapagpalakasan at magamit namin, Panginoon, upang ang iglesia mo ay sa kapakinabangan ng mga tao na idinadako mo rito. Marami pong salamat sa iyo po ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ayan. Okay po. So, matapos po nating matutunan yung letter L, leaders are learners. Letter E, hindi ko na po alam. Letter A, di ko na po alam. At yung letter D ay di ko na po alam. Pwede po niya ako i-refresh? Ano yung pamagat natin sa letter E? E, letter E. Kasi leaders are learners. Letter E, yung pangalawa. Okay, leading by example. Letter A, appealing. Appeal, ayun. At yung letter D, bakit letter E na ako? Tumalon ako, paumanhin po naging leaders. Ayun. Anyway, babalikan ko po siya next Sunday. Parang ano po yon, advance ano. Okay po. So, dito po pala muna tayo sa pangalawang E ng salitang leader. So, emphatic leaders, no? Noon pong pinag-aaralan ko to at naghahanap ako ng topic tungkol rito, I am far, far, far away from being an emphatic person. Modesty aside, marami pong nagsasabi na mabait ako. Pero pagka po nakita na nila si Brother Jose, nawawala na po, ako pala yung mabait. Nalilipat na po sa kanya, siya yung mabait, hindi na po ako. Okay, so ano nga ba ang emphatic leader? So ang Bible verse po natin dyan ay sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God has forgiven you. Okay po. So, ano ba ang empathic? Okay. Sometimes we use it interchangeably with sympathy and empathy. Mas madalas po tayong familiar sa word na sympathy.
When do we hear those words? I sympathize with you. Di ba? Pag may nakita kayong profile pics na itim, o kaya kandila, automatic, ano ang i-comment nyo? Condolence. I sympathize with you. My prayers are with you. Di po ba? Pag meron po kayong nakitang po sa FB na merong nakadextrose, ano po ang comment ninyo? Praying for you, get well soon, hope you feel better. Those are sympathy. Those are sympathizing words. No? Okay. Ano ba yung empathy? No? Okay po. So, linawin po muna natin sila. Okay, when we say sympathy, it involves understanding someone else's emotion from your own perspective. Later, we will go along with perspective. Ano ba yun? Dahil nakita mo na nakaitim siya ng profile, tingin mo, ay namatayan, ang lungkot-lungkot niya. So, condolence, may you find comfort in these trying times. Minsan na-prank kami. Meron kaming co-teacher na nag-profile ng itim. So, condolence. Tapos balitaan, sino ba yung namatay? Kasi bibigyan ng 8. Yung pala, tuta. Di ba? No, gano'n. So, sympathize. Ayan. Okay. Kasi ang perspective namin, namatayan siya ng mahal sa buhay. And once na namatayan ka ng mahal sa buhay, of course, may grief, may lungkot. No? Okay. Now, ano naman ang empathy? Empathy involves feeling what someone else's feel. Mas malalim. Kasi niraramdam mo yung nararamdaman niya. Kunwari, sinabi ni Sister, masakit ng ng ngipin ko. Ay, inom ka po ng gamot. That is sympathy. Pero pagka sinabi mo, ay opo, medyo po hindi nakakatulog yung ganyan, hindi mo alam kung ano ang masakit sa iyo. That is empathy. May depth, may lalim. Pero what is common among sympathy and empathy is, medyo malikot po ako Pasuyo na nga po. Malikot po akong mag-discuss. Okay, what is common between sympathy and empathy? It deals with emotion. Yun naman sympathy. Kaya ka nakisympathize. Nararamdaman mo na malungkot siya. Pero nga, si empathy has deeper sense of feeling. To illustrate, eto po yan. Si sympathy comes from our brain. Automatic yan No? Pag naisip natin, ay, ito yung magiging respond ko. Ay, nakita ko siya ang lungkot niya. Kumusta ka na? Ganun lang. Tapos, sabi nga, ang sumunod ng kumusta ka na? May pera ka ba? Ganun, no? Okay, while empathy is from your heart. Na? Okay, and, di ba, lahat ng dinidikta ng isip natin comes from our heart. Na? Okay. Now, what is an empathic leader? Sabi po dyan, it's not about taking in charge, but about taking care of the people that are in our charge. So, mahirap pong maging leader. Saan mang aspeto? Estudyante, naging leader ng group, mahirap. Kasi, the leader has to take charge. Pagka po yung anak nyo hingi ng pera kasi may project sila. Kasi siya pala yung leader ng group nila. So, parang lahat ng burden ng task, ibinabato doon sa leader. Ay, kukunan po ba? Okay, but then, it will not stop by taking care of the members lang. But you have to take care of the people that are under your charge. No? Meron kang a deeper responsibility. Okay, now, ayan. So, let us talk about the characteristics of an emphatic leader. So, una, don't jump to negative conclusions. Let us always see the goodness in people. Oo, tama, nagagawan ka ng nakakainis, nakakasakit, but hukayin pa rin natin yung goodness ng tao na to.
No? Because we all believe that there is goodness in people. What more yung mga kasama natin sa church na on process of changing. Siyempre, hindi naman yan, kunwari, 3 attend lang, tapos gustong-gusto mo nang makuha yung pagbabago. Meron nga 25 years na, hindi pa naman gano'n nagbabago. But then, there are goodness in Him na nagmamanifest. Because, doon sa na-build na relationship niya kay Christ. No? Okay, so let's not jump into negative conclusions. Meron siyang ginawa, judger na tayo. Ay, kaya niya ginawa yan kasi ganito. No? Ay, siguro, ganyan. No? Our own perspective, yung nasusunod, if we judge a person. No? So, let us not jump to negative conclusions. Next one. Proactive listening. Madalas, nabasa ko nga ito kay Mr. Google, we listen to reply, we do not listen to understand. Lagi kang may sagot, di pa nga natatapos yung sinasabi ng kausap mo, meron ka na agad, response Di ba? But then, let us first understand the context of what he or she is saying. No? Sabi nga po doon sa James 1:19, understand this, my beloved brothers and sisters, let everyone be quick to hear, meaning be a careful, thoughtful listener, slow to speak, a speaker of carefully chosen words, and slow to anger, patient, reflective, and forgiving. Kasi kung dito tayo sa una, we listen to reply and we do not listen to understand, magka-clash. Kasi talaga namang nakakarinig tayo ng mga salita na nakakapagpainit ng ulo. Yung bang ang talent ng tao na to, pakuluin ng dugo mo. May mga ganon. Yung bang makita mo lang siya, magsalita lang siya, para bang sinalang ka na agad sa apoy at kubulunay dugo mo. No? But then, ano ba yung context nung kanyang sinasabi? Ngayon, kung nag-iinit na yung dalawang tenga mo, sabi dyan po, paalala sa James 1:19, hindi po ako ang nag-quote, hindi po si Mr. Google, it's in the Bible. Let us be a careful, thoughtful listener. Ramdamin natin, ano ba yung emosyon ng tao na to nung kausap ko siya? And then as we listen, paano tayo magre-respond? Chosen words. Ito po ay hindi talent. Pero may mga tao na mahusay mag-compose ng mga salita na yung negative na sinabi, pag ipinarating dito sa mensahe, sa isang tao ay nakukuha yung mensahe ng nauunawaan, hindi pagatong, hindi painis yung nagiging dating. Napag-aaralan po yun. Pero bibihira po yung mga tao na ganon. At sana ay mapag-aralan ko at mapag-aralan natin pare-pareho. Kasi minsan pagka sinabi, sabihin mo nga doon kay brother so and so na ganito. Pagdating doon, iba yung emosyon. Iba yung pagkakasali ng mensahe. So, nagkaroon pa ng clash. And then, slow to anger. Kung talaga nakakapagkainis na talaga, still, we should be patient, reflective, and forgiving. Empathy. Hindi naman siguro ganon yung gusto niyang sabihin. Hindi naman siguro ganon yung nais niyang iparating sa akin. Situation. Kabago-bago ko sa lisyada. Promoted ako. Thanks ka, na-promote ako, no? Ngayon, kinakausap ko ang gwardiya. Sabi ko, kuya, sabihin mo rito sa barangay, baka hindi na nila gagamitin yung tambak ng buhangin, tayo na ang magsisinop, ipapapala ko na sa inyo. Opo, sige, assignment mo yan ha, punta. Nabalitaan ko na lang, nagagalit sa akin si health worker. At kabago-bago ko raw, aking nagmamaldita doon, at akala mo raw kung sino doon. Sabi ko, bakit? Ano po ang nangyari? So buti, kinausap po ako ng teacher, and then nagpunta ako doon sa tao. Now, sabi ko, ako po'y humihingi ng paumanhin sa naging dating ng mensahe. Pero ang sabi ko po,
gandahan mo ang salita, gamitan mo ng charm para maiparating yung mensahe. Ang pagkakamali ko, hindi pa ako yung nagpunta. Ibinato ko pa yung utos, ngayon, hindi pala marunong magsalita yung aking napag-utusan. So, nagkaroon pa ako ng kagalit. Pero thank God na patch up naman. No? Kasi nga, empathy, ano yung naramdaman ni health worker nung dumating? Galing nga naman siya sa initan, alas 10. Pag pupunta ka ng Lisyada, magmumotor ka, tapos katanghali ang tapat, hindi pa siya nakakahinga, hindi pa niya nahuhubad ang jacket, kaya init-init, hindi pa siya nakakainom ng tubig. Tapos biglang sasabihin, sabi ng principal, tanggalin mo raw yung mga ano-ano na yan, at kay eyesore, kay pangit-pangit. So syempre, ano yung mararamdaman nun? So nung nakipag-usap ako, sabi ko, naunawaan ko po ang sitwasyon nyo, na ganun po pala, pero hindi po ganun yung nais kong iparating. Paumanhin ang pagkakamali ko, hindi pa po ako ang nakipag-usap. So I have to stoop down the level. Unang-una, teritoryo nila yon. Ako, hindi ko teritoryo yon. No, what I'm saying is, empathy. Nung oras na yon, kailangan kong mag-empathize. Ano ba yung nararamdaman ni health worker? Kung tutuusin, position-wise, hindi natin gagamitin yon, di po ba? Okay, so empathy po. So speak to careful and thoughtful listening. Talagang inano ko, ano ba yung emosyon niya habang nagsasalita siya? Nagagalit talaga nung una, kaya talas-talas pa naman. Then, ano yung naging respond ko? Mindful din dapat ako sa ibabato ko ng salita. Kung tutuusin, kung siguro, nandun pa ako sa worldly na environment, baka ang sasagot ko sa kanya, teka muna, kangilubang teritoryo to. Teritoryohan tayo. Di ba? Yung mga ganun. But then, it's not what God has designed us to be. No? We have to be on process of changing. Now, patient, reflective, and forgiving. In that aspect, ako yung nanghingi ng forgiveness. And syempre, nag-forgive rin ako kasi nagalit siya sa akin nang wala akong nalalaman. Next one. Get a better perspective. Assistant, nasa inyong papel. Tatawag po ako ng 8 tao. Okay? Yung 2 po ay pupunta rito. Kunwari, Brother Billy ka na nga. Ikaw na model. Yes, ikaw model. Sir Alice, li ka rito. Ikaw dito. Magkaharap kayo, ha? Yan. Sige, mamaya lapitan ko kayo. Rafael, come here. Ikaw dito. Tapos, anak, okay ka lang? Di ka rito. Pupunta pa kan. Dito ka, anak. Dito. Magkaharap kayong gano'n, ha? Ayan, dito ka, anak. Okay, meron na dyan na tao? Sige. Sir Jenny, lika din eh. Ayan, tsaka ikaw. Sige. Huwag mo tapakan. Dito ka, anak. Sir Jenny, dini ka, ha? Okay, ayan, sino yung 2 nandyan? Ayan, si Brother Eric na lang at si Brother Bernard. Iyan mong ganon. Hindi sila tatayo. Ayan. Okay, sige. Ito yung papel. Hindi. Okay, ayan. Ano ang nakikita mo? Pag nakaharap sa akin, 6. 9. 6 and 9. So, sabi ni Brother Bernard, 6. Sabi ni Brother Eric, 9. Sir Jenny? 6. Ikaw? 9. 9. Si Rafael, anong nakikita mong number na? 6. Ikaw, anak? 9. Okay. So, huli. Pwede na pong maupo yung mga nakasagot sa graded recitation. Ano pong number ang nakikita? 8. 9. Non-reader pala. 6 po. 6. Thank you. Sige po. Okay. Ayon. Speaking of perspective, anong number to? 6. Sino yung mga sumagot ng 6? Ayon. Now, anong number to? Sino sumagot ng 9? May mali sa kanila? Wala. Pareho silang tama? Yes. Kasi, they get a better perspective of things. Kasi pagka ang ini-impose mo lang,
yung iyo. Ako tama, hindi 6 ako, 6 ako. Hindi, 9, 9. Pareho kayong tama. No? Pareho kayong may ipinaglalaban. Same as with our faith. Merong ganito ang stand. Biblically, may pinaglalaban sila. Meron silang basis. Ito naman, ito, stand. Biblically rin, pinag-aralan nila yan. Meron silang basis. So, there's no right and wrong. Na-share ko nga po ito sa adults, no? Or sa atin ba? Or baka sa meeting. Sa dami ko po ng mga naano. Sabi ko, the things na baka malakas mapag-awayan is when you talk about politics. Di ba? Ay, hindi, pink ako. Hindi, red ako. Hindi, white. Perspective yun eh. That's your perspective. And there's no one to contest your perspective. No? Tapos, isa pa. Una yun, politics, no? Sumunod, religion. It will just cause debate. And it will just cause us harm and hurt. No? The key is to respect. And then, ano pa ba? Yon, politics and religion. Yun yung dalawang malakas. Kung gusto mo ng kagalit, yaan po ang pag-awayan. What I'm saying is, get a better perspective. Empathize with the person. Yun palang stand nila. Pero ako, ito pa rin naman yung stand ko. Hindi naman ako masusway ko mo, nakausap ko siya. I will stand on my perspective because I have biblical truths. I have ground to support it. And so is with your brothers and sisters. Another one, validate others. So, yun nga, same as dun sa kanina na it deals with emotion. Tama rin yung kanyang nararamdaman. No? Kasi minsan, meron tayong mga thinking or belief or let's say doctrine na halimbawa, ba't mo pa iniiyakan yan? Namatay na, hindi na dapat yan iniiyakan, hindi na dapat yan dinadalaw, ganun-ganon. Their feelings are valid. Di po ba narinig ko to doon sa wake ni brother? Sino tito mo? Sino yung wake? Norbing. Brother Norbing, no? Sabi ni Sister Faith, valid yung nararamdaman natin na malungkot, matuwa, as we remember the fun memories with his uncle. So, validate others. Hindi yung komo, may narinig kayo, parang nalulungkot siya, nade-depress siya. Hoy, ano ka ba? Walang Christian na nade-depress dapat. Di ba? Yung ganon. Ganon tayo. Kasi nga, we tend to listen to reply and we do not listen to understand. Ano? Christian ka na? Ganyan pa rin ang ginagawa mo. Let's validate. Baka kasi on process pa. And let's help. No? Let's help na magawa to act on the truth. O yun po yung nais natin. No? Ayan. So sabi nga kasi, 2 slide na lang pala ako. Kind words are like honey, sweet to the soul, and healthy for the body. Diba? Once na nagpupuyos yung kalooban mo, at may narinig ka na mahinahon, o kaya naman galit na galit ka, at narinig mo itong kausap mo ay mahinahon, para kang, di ka naman binusa ng malamig na tubig, pero nakakalma ka. Nabibigyan ka ng better understanding and better perspective of things. No? As an empathic leader, so, ayun pala yung isa nating aaralin, how we respond and how we talk. No? Ito yung kanina. Di ba? Kanina doon sa isang slide. Si sympathy, more on brain. Pero si empathy, more on the heart. Sabi po kasi, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. We can be an empathic leader because we pray for a change of heart. We pray for an empathic heart. No? So sa puso po manggagaling yung pagiging empathic leader po natin and an empathic person. So yun lang po pala yung aking slides. May natutunan po? Okay, graded recitation. Get 1/4 sheet of paper. Joke lang po. Ayan, so that is empathy. So let's pray. Father in heaven, we thank you for the short but meaningful learnings that we have.
Lord, salamat dahil as we go along with the discussion, lahat kami ay natututo. Salamat, Panginoon, na pinaalalahanan mo kami how we should empathize with others. Naramdamin namin yung kanilang emosyon. Ramdamin namin kung ano yung kanilang nararamdaman, Father God. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi lamang sa mga panahon na kung saan namin i-exercise yung pagiging leader namin ito magawa, bagkos even to our family, to the people that we encounter every day, sino man po ang aming makakausap, Lord, help us to be empathic leaders. For the love na nanggagaling sa iyo, Panginoon, let this be reflected through our words, our thoughts, and our actions. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you.